Pero kung... okay. Wait. Hindi, sige. Hindi ko pa rin masasabi. Obviously, Rome confirmed Kalib! yan kay... Ha? O tama kasi kapag may edit ka, mag-Edward yan eh. Kay Edward yan eh. So, confirmed. Okay, last 8 seconds. Wala nang adjustment. Yun na yun, feeling ko. Kahit na may ganong switch, hindi ko pa rin feel masyado yung Rome Angela. Feeling ko Delix yun. Okay. Understandable. Lalo ngayon na parang revealed sa atin yung, ayun na, may additional source pa sila na damage, magkaka-edit pa sila. So, magkatay pa ng group up, ganyan-ganyan, mahuli mo lang, ma-chain CC mo yung mga key members dito ng Gamer Pack Chiefs, parang magiging sunod-sunod na ang process of, or follow-up na bumura sa Aurora MLBB. So, doble ingat yata talaga kung ikaw ang nasa side ng Gamer Pack Chiefs. Lalo ngayon, masasabayan kaya nila in terms of aggression. May Hilda XP lane naman na sila, and I think both Jushin and Angela, kaya nila na parang maging sobrang mapoke in the early stages kung yun lang. And again, one of the main weaknesses of the Angela na basta mag-level 4 ka, pwede ka nang gumalaw, nasasagot yan ng XP lane rotation. So, doon mo lang iba to si Aluka, and then go ka na. And now, look, kahit na sabihin mong nag-adjust ng bahagya ang Gamer Pack Chiefs, si Rene J, feeling ko dito siya mag-shine ulit. Dito siya magiging tunay na hitman muli. Kasi tinan mo, Bri, ang aggressive niyang tumawid. Pumapasok-pasok din sa purple, oh. Teka lang, at ngayon papunta na ka siya dito sa baba. Pero bago pa niya abutan yung jungler, si Riley muna ulit ang nahanap nilang target, at mukhang hindi na naman ito magiging madaling laro for the XP laner ng Gamer Pack Chiefs. Dire-diretso lang. And now, tuloy na naman. Back to regular programming! Oh my goodness! Hindi na naman pinagpapahinga ng Aurora MLBB ang Gamer Pack. Treddy J dito, makakasurvive ba laban sa dalawang membro ng Gamer Pack? Pero nandyan din naman si Yue para umalalay, kaso wala na ang purple buff ni Anathan. Hahanapin niya ba dito si Yue? Medyo nakaharang naman si Treddy J. At dito na naman natin nararamdaman ang pressure. Kahit nasabihin natin nag-attempt ang Gamer Pack kanina, inunahan na naman ng Aurora. And all it took was one single moment. Hindi man siya forced, parang binigyan ng Aurora yung Gamer Pack Chiefs ng false hope. Alam mo yun, parang okay, wait lang, easy lang, rinerespeto namin yung space ninyo, inyo yan. Tapos biglang nangyari nga yung sinasabi ko na si Rene J ay magbabalik sa kanyang hitman form. So ngayon, 2K gold lead, libreng turtle, tapos lahat ng buff, again, isipin mo, wait lang, paano na? At kamuntikan pa doon si Arise. So, medyo tinatanggap na ni Anathan ang ganitong sitwasyon, at mukhang nandun na lang siya sa bandang jungle ng Aurora. But even then, ay sinusundan siya ni Rene J. So, hindi yata siya laging matagumpay kuhain pa din yung orange buff ng Aurora. At ito, kinoconfirm lang natin na hindi niya pa rin nakuha yung mga trades, and pagbalik niya sa jungle niya, sa purple buff, nandito present na naman ang Aurora. Hindi na naman nila gustong ibigay sa jungler ng Gamer Pack Chiefs yung mga farm, yung mga kailangan niyang makuha bilang isang ling. Hard guard though, ginamit na dito, revitalize as well, nandoon na, pero napakadaming tinamaan ng pag-freeze dito ni Yue. Double kill pa para kay Edward. At walang naging kapalit yun sa Aurora. Parang replay nung game 1. Brigida, tingnan mo to, hindi na siya Hilda, pero tingnan mo kung gaano kalayo yung rotation ni Edward dun sa edit niya. Sumali pa siya dun sa pag-invade dun sa purple, tapos babalik lang siya dun sa lane nila na walang nangyari kasi abutan niya pa rin yung cart. Parang ilang beses na nating napanood yung ganitong sequence ngayong gabi sa Aurora, na parang okay lang lahat. Kahit na maaga silang nag-group up, kahit na parang akala natin ay matagal na silang nakababad ng magkakasama, kasi umaabot at umaabot pa din at the end of the day dun sa mga kinakailangan nilang makuha na resources. And ito na naman, isa na namang panggugulo kay Anathan. Gusto lang naman mag-farm ni Anathan. Hindi pinapayagan
ng Aurora na mag-ML ang Gamer Pack Chiefs. You can look at this in two ways. Pwedeng dalawang dalawang perspective. Number one, binubugbog ang GPC, di ba? Which is true. Again, hindi ko kailangan mag-sugarcoat, ladies and gentlemen. Alam nyo na kung ano yung nangyari. Pero, flicker. Flicker. Or chatter. Okay. Second, ito yung other perspective. Fully respected ng Aurora ang Gamer Pack Chiefs. Talagang binibigay nila ang all, lahat, para make sure na ito yung best Aurora performance. Yun yung nakalaban namin. Ina-acknowledge pa rin at alam ang kakayahan. Pero hindi nakuha doon ni Demon kahit yung purple buff. Hindi. Nakuha siya ni Cyprus. Pero, Cyprus. hindi rin naman siya nag-retry. Ngayon siya nag-retry. Ayan. Nung may hinatry silang kuhain na kill, si Riley makakasurvive pa siya dito. Pagkapit na ng Power of Wilderness, Speed of Destruction, ayan na yung side mirror, hindi naman tumama. Na-shutdown si Demon Kite. Aurora. Pero umabot kay Demon Kite. I mean, hindi. Longest time, pero Rene J, hanapin naman si Anathan. Abot yung Lantern Flare para dito kay Rene J, pero hindi pa naman siya mababurst down dito ng Aurora. But still, yun yung kauna-unahan natin nakitang instance talaga ng Gamer Pack Chiefs na nakahanap na rin ng bawi. So feel ko ay parang kahit paano paunti-unti. Okay sa dito, masustain lang nila yung mga ganitong klase naman ng paunti-unting trades at bawi sa Aurora LVP. Ibang klase. At this point, Demon Kite. Doming Kite. Nabigla si Aluka doon. Di na siya nakapag-heart guard palayo. I think, compared to game 1, nakapag-adjust ang Gamer Pack Chiefs. Yes. Hirap pa rin sila. Wala silang resources. Pero wait lang. Uy, naku po, kailangan bumaba ni Anathan doon. Siya na namang Torre ang napasa kamay ng Aurora MLBB at nakapag-Crimson Beacon out naman si Cyprus. But, ang pagbagsak nung Tier 1 mid lane turret na yan ay pagbabanta na lalo lamang makokontrol ng Aurora yung kamapahan ng Gamer Pack Chiefs. Same story as game 1, pero yun nga, nakapag-adjust ng slight ang Gamer Pack Chiefs. Kaya na lang i-slow down yung ginagawa ng Aurora. Pero ang tanong, sapat ba yun? Kasi, ang tinatanong lang sa Aurora is, ano ang gagawin nyo sa ginagawa namin is, ang ginagawa lang ng Gamer Pack Chiefs is, nasasagot na namin, pero hindi pa rin kami nanalo. Basically, playing not to lose, not playing to win. Yep. So, kahit paano ay natatagalan, pero hindi naman natin nakikita pa yung pinakasolusyon na kinakailangang makuha ng Gamer Pack Chiefs para talagang makuha at masecure na itong laro. Primal Wrath, ginamit na rito ni Edward. At ngayon ay inuunti-unti na lang ng Aurora yung mga outer turrets, yung mga remaining outer turrets ng Gamer Pack Chiefs. Medyo same timeline siya sa nakita natin kanina ang game number 1 kung masusunod tong nakukuha na ng Aurora lahat ng outer turrets. Kasi kung similar to game 1 by the first Lord, pag naulit na naman na nakuha na nila lahat ng passive or yung shockwave dito na inhibitor turrets, parang ganun ulit yung posibleng maging kwento kung hindi makahanap ng sagot ang Gamer Pack Chiefs. So far, intact pa ang Holy Shields ng top lane. Bottom lane, pasunod na rin. Doming Kite, papabagsakin niya na rin ang tier 2 sa may bandang baba. And ang bilis ng response. Kasi tignan mo, Arise punished here. Pang ilang flicker na ni Yue yun, gusto ko lang sabihin. Na sobrang agresibo nung Aurora dito ni Yue, buong laro. Pero intact pa nga naman yung mga shields or holy shields dito na mga inhibitor turrets at ito siguro yung isa sa mga natutunan din ng Gamer Pack Chiefs na as much as kaya nila ay madepensahan sana yung mga yun. Hindi ibigay basta-basta sa Aurora. Pero teka lang dito sa baba, Rene J, may flicker. Gumamit na rin dito ng Heart Guard si Anathan. Pero teka lang, Doming Kite, sinalubong sila with the Zaman Force. Napilitang mag-out, nasagip dun si Rene J. Yun ang matatawag nating absolute cinema. Kung kunyari, gumana ang pagbebait ni Rene J. Kaso nga lang, nag-gets ng Gamer Pack Chiefs yung nangyayari. And this shows na meron silang experience. Alam nila kung ano yung pinaplano ng Aurora. Kita na nila. Pero yun nga, ano magagawa nila doon? Hindi naman nila mapunish yung Aurora. Wala naman sila makawang kill doon. So, the best for them is to regroup, back off,
Pero tingnan mo nga naman ang ginawa ng Aurora doon sa time na yun, sa space na yun, libreng Lord. Yes. Ngayon, Rene J, nahawakan niya lang lahat ng mga miyembro ng Gamer Pack mag-isa. Nandoon yung attempt from Edward na mag-flicker in Earth Shatter. Pero naiwasan naman ng Gamer Pack Chiefs kahit papaano. So ngayon ay hinihintay na naman natin ang potential na pagpapabagsak ng Aurora MLBB dito sa mga natitirang resources ng Gamer Pack kung maging matagumpay man sila. Wala na yung mga holy shields halos. Actually, hindi na halos. Wala na talaga lahat. Wala na. Gaano nga ba ka-reliable yung wave clear na mayroon ngayon ng Gamer Pack kung titignan? Napakasama, Brigida. I'll be honest with you. Ang pangit ng wave clear ng Gamer Pack. Konti lang ang damage output ng isang Zushin. Tapos, yung Moskov naman, kailangan niyang i-line up yung mga attacks niya. Kaya nga naman, best believe, dalawang inhibitor mawawala dito. Matic, top, and mid. At Crimson Beacon out na rin si Cyprus kanina nung nag-attempt lang silang dumefend kasi pumasok na with the Zaman Force etong si Domeng Kite. Pero kakayanin pa ba nila itong i-hold out kasi nandun na yung Frigid Glacier. Pumasok na rin si Rene J. At ngayon yung Hard Guard na hindi sumapat. Pinatumba na nga si Arise. At kumakatok na ang Aurora dito sa base ng Gamer Pack.